Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man panig ng mundo. Ito ang tambalang JK Magracia at Ares Gutierrez. Kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Martes, ika-9 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO hosts Honorary Consul to Queensland Attorney Cheryl Gabutero. Secretary Dante Klink ang II discusses importance of financial literacy in Go Negosyo Balinkbayan Summit 2025. CFO to confer MAM awards to media and advocates on migration. New information campaign against human trafficking to be launched by CFO. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas hosted at the CFO main office in Pasay City, the Philippine Honorary Consul to Queensland, Attorney Cheryl Gabutero. Secretary Dante Klink ang received Consul Gabutero and discussed collaboration opportunities to address the urgent mental health concerns of international students in Australia, particularly in Queensland. Consul Gabutero shared the challenges faced by many Filipino international students in Queensland, including the stress of academic pressures and financial burdens, among others. Together, they exchange insights in implementing support programs that prioritize mental health awareness and provide resources for students struggling with these issues.
such as expanding CFO's initiatives to launch a series of vlogs featuring tips from Filipino international students in Australia. Ang expressed commitment to assist the consulate's initiatives in providing support systems to overseas Filipinos in Australia. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Commission on Filipinos Overseas Chairperson Secretary Dante Clink ang II emphasized on December 6, 2025 the importance of financial literacy for overseas Filipinos during his panel discussion at Go Negosyo's Balikbayan Summit 2025. Secretary Ang also took part in the awarding of Go Negosyo Inspiring Balikbayan Awardees 2025 together with First Lady Lisa Araneta Marcos, Go Negosyo founder Jose Maria Concepcion III, and DTI Secretary Maria Cristina Roque. This award honored outstanding balikbayans whose achievements not only supported their families but also created jobs for fellow Filipinos, contributing to the economies of their host countries and the Philippines. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. As part of the month of overseas Filipinos, this December, the Commission on Filipinos Overseas will recognize 18 recipients of the 2025 Migration Advocacy and Media Awards. The awarding ceremony will be held on December 11 at the Quest Plus Conference Center in Alabang. This year's winners, outstanding media works, and champions will help shape public perception, raise public awareness, and chronicle the inspiring and challenging stories of the Filipino diaspora. The Migration Advocacy and Media Awards is an biennial recognition by the Commission on Filipinos Overseas, honoring media practitioners, content creators, and institutions for raising awareness about Filipino migration and promoting the positive stories of overseas Filipinos in various fields like print, TV, radio, digital, and film. Established in 2011, these awards celebrate the crucial role of media in shaping narratives around the Filipino diaspora. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. A public service announcement from the Commission on Filipinos Overseas, the CFO has launched an information campaign to display public service announcements warning travelers about human trafficking. The two 15-second videos focus on prevailing forms of recruitment, love scam, and no visa easy processing work abroad. Love life online? Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw, itatalakayin natin ang buhay ng isang mag-aaral abroad. Mag-aaral para namang elementary ito. Ang hilig siya mag-aral eh. Sa ating mga viewers at listeners, iniibitahan po namin kayo na magpadala ng inyong mga katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa ating Facebook Live at babasahin po natin ito mamaya lamang. Tayo po ay kasulukuyang napapanood sa official Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Kinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang ating guest na aking isang matalik na kaibigan. Pwede bang tawagin professional student? Hindi naman. Parang ganun ang ginagawa eh. Siya po ay isang dating government employee na wala pong katapusan ang pag-aaral ng kung ano-anong bagay. Siya lang naman po ay nakatapos ng 4 na master's degrees, 2 doctoral degrees,
at ngayon po ay kumukuha ng another master degree sa Canada. At hindi na natin patatagalin. Kasama po natin ngayon live dito sa studio ng Radyo Pilipinas World Service si Dr. Eugenio F. Santiago III, whom we fondly call as Yodge. Magandang umaga, Yodge. Professor Yodge. O Magandang Dr. umaga, Yodge. Doc. Good Yodge. morning po, Sir Ares and Attorney. Yes. Sa ating mga tagapakinig, good morning and good day. Ayun. Unang-una, Sir Yodge, maraming salamat. Live ka pa talagang pumunta dito. Talagang nagagala kami dito sa programa namin pag talagang pinupunta kami ng personal ng live ng Alam mo, aming attorney, guest eh. ito si Dr. Yodge ay nakita ko sa Facebook na nag-post ng kanyang boarding pass at pabalik ng Pilipinas. Bigla ko siyang kinontak. Nandito na, dumating na. Niyaya ko na dito. Fresh from Toronto, Canada, via Haneda Airport. At alam mo sir, sakto din po kasi Sir Ares, Sir Yodge yun kasi kasama sa mandato ng Commission ng Filipinos Overseas yung din yung mga natin, mga students overseas natin na rin natin yan, may rin tayo para sa J1 visa at hindi rin syempre nalalayo yung experience nyo bilang isang estudyante abroad na magandang ma-share at matalakay natin kasi rin yan para din kayong mga OFWs o mga mga permanent migrants pareho halos yung karanasan, yung dinadanas. So ayun po, sir. So magkwento ka naman. Sanay kasi akong tawagin siyang Yodge Attorney. Yodge na lang tawag natin. Yodge yan. Para swabe lang yung natin usapan natin. Kwento ka nga, Yodge, kasi nagtuturo ka na at that time. Bakit bigla ka na namang umalis at para mag-aral? Paano ba yung journey mo in studying in Canada? Okay. So, actually po, being former government employee, I am already being engaged to teaching urban planning in two universities here in the Philippines. Yung pagtuturo, I have been teaching since 2015, so it's more than a decade now. I am a part-time faculty teaching political science and at the same time, eventually environmental urban planning because I passed the urban planning board exams here in the Philippines through the PRC licensure exams. Ikaw ay isang ENP. Yes, ENP po ang tawag sa amin. So kami yung mga professionals na involved, most of the time visible kami sa local government because of the planning office which is involved in the zoning and basically, marami namang planning positions sa government, like in DepDev, in DSUD. So, yung pagpunta ko po sa Canada, it's, again, my heart's desire to further my knowledge because I'm a professor of urban planning here. So, I already finished my master in environmental planning here in the Philippines, but I just felt that I need that equipping for me to at least give also to my students, my present and future students, the quality of international planning education, which most of the time, it is really in the western side, yung mga planning concepts natin. So, colonialized nga ang sabi. Dito sa pag-aaral namin ngayon sa Canada, sa Toronto Metropolitan University, even a first world country, yung kanilang urban planning is colonialized. Ibig sabihin, kinuha rin sa iba. Yes. Dinala sa kanila ng mga taga-UK. So, ayun. Yun yung reason kung bakit ako naghanap ako ng school through my brother who happens to be there already ng mga magti 3 years na siya doon. And then, application process, I submitted all requirements. And then, all of a sudden, I attended one online orientation and the program chair I got the attention of the program chair and she eventually offered me a slot. And the program I am in is Master in Planning in Urban Development. So it is a 2-year program, Sir Ares, but
I was accepted in the 1-year accelerated program. So, So, mabilis to. yes, Oo. sobrang bilis na. Oo nga, nakikita ko sa Facebook, Sobra. saan ka nagpupunta eh. So, yung 1-year program na to, in-offer lang siya for at least 5 years experienced professionals who had Ayun. international planning license. So, in my cohort, we are just 2. And then, every now and then, every year, dalawa lang ng dalawa. And ako ang international student dun sa dalawa. Kasi yung isa, migrant na. Nataga So, ako doon yung na. Oo. student study permit talaga. Ayun. So, yung program na nakuha ka na 1-year program, dahil yun sa government experience mo at saka siyempre sa Lahat, educational background mo, no? Which is, rarely nila ino-offer sa iba. Kasi sabi mo, dalawa lang. Yes. Yun din, no? Parang yun yung dahilan. Ayaw nila sabihin directly, but when I was there already, I was informed by the program administrator that you are lucky because out of 10 applicants, only 2, and you are just the only international student who is accepted in that formerly called Ryerson University. So, hindi siya actually masyadong kilalang na TMU, pero yung Ryerson is one of the Ateneo or La Salle or UP of Pero laking Toro. karangalan na to. Siyempre. Isang Pilipino ang napili for that rare slot. Dalawa lang sila. International dala-dala niya program. dala-dala niya yung bandila Karangalan ng ating Pilipinas. bayan, oo. Pero base doon, gusto ko lang itanong kasi parang ang dating very very special yung pagbibigay sa ng slot. Doon ba in the course ng program na yun, naramdaman mo ba na naging special ang lahat para sa iyo? Paano ba yung naging karanasan mo doon? No, I am not treated special, of course. I am treated just a normal student because it's really a great adjustment for me because I finished already, sabi nga yung highest degree, which is a Doctor of Philosophy. Pero this is a master's degree. So, I am treated the same way how every student in the master's program is treated. And the same way with that year 2 people. Yung 2-year program na regular program, same ang treatment sa 1 year. So, I am attending classes in the year 1 and I am attending classes in the year 2 cohort. So it's- talagang full-time talaga doon. yes. Parang mas mahirap pala, no? Hindi ko din inisip na ganun kahirap. Kasi sobrang by January, that would be my last semester. And only submission of paper during April and I'm finished with the program. So, ganun kabilis. I left here August and hopefully I will be back by July in time with the new school year for the urban. Pero ang ano niyan, attorney na, despite na nag-aaral si Yudes, na matindi po, sabi nga niya, matindi yung academic pressure. Pero nagtuturo pa rin siya online dito sa Pilipinas. Yun, no? Yun ang matindi doon. Yun ang isa sa matindi. Sinabay pa niya, In no? fact, may klase yan mamaya. Hinugot ko lang yan para ma-interview natin dito. Ayun. Actually, sinabi niya sa akin at sabi ko, sabihan mo lang mga estudyante mo na manood ng programa muna manood na lang natin. kayo dito. yeah. At maraming programa ang Radyo Pilipinas na kakaiba. Ha? Hindi lang mga interview. Kaya ipopromote na rin natin yung ibang program ng Radyo Pilipinas. Pero syempre, inspirasyon din yan para sa mga estudyante din ngayon na yung sitwasyon na yun na pwede kung talagang maraming options na pwedeng gawin o gamitin. Inspiring ang yung ginagawa ni Yudes kasi isipin mo nung nagkakilala kami, 3 pa lang yata master degree niya. Tapos naging 4. Ngayon going on 5. On top Bakit of di may ka tumitigil PhD pa siya. mag-aral yun? So, anong yung meron bang something dyan? O- Actually po, Sir Iris, the thing is, I just want to teach. I think that's the answer also I gave in one of the interviews done with the Manila Times. The thing that I said there that I just want to share what I have. So when you share something, kailangan meron kang ina-acquire correct. para may bibigay ka. Tama. naman. Oo.
So, siniseryoso niya yung pagtuturo niya. Hindi siya nagtuturo lang ng hindi siya handa. Kumbaga, ini-enrich niya yung kaalaman niya para meron talaga siyang ma-impart sa estudyante niya. Saka ibang klase, yung iba, ini-enrich yung kaalaman by reading, by attending conferences. Ito talagang pasukin niya yung program eh. Oo nga eh. Diba? At syempre, alam mo, napaka-timely rin kasi, Doc, gusto ko lagi sabihin to, Doc eh. Syempre, PhD eh. Napaka-timely rin kasi, alam naman natin yung, batid natin yung mga nangyaring sakuna lately. And syempre, yung environmental planning, napakalaking niyan eh. Bagay na pwede para i-address itong mga usapin na to eh. Pinag-usapan namin kanina bago tayo nagprograma na itong mga nangyayaring problema natin sa baha, sa congestion, sa traffic, lahat yan nasa nila. Oo. Pinagpaaralan nila, 'di ba, no, Yod? Yes Oo. po. Ano yung total andyan tayo sa topic na rin na to eh. Ano yung magiging siguro magiging komento mo para kung paano man maiwasan to o bakit may ganto tayo? Actually po, I have published already some papers regarding these things that continuously occurs. Like, sa planning kasi, hindi man din sa akin nanggaling, but nanggaling sa mga estudyante ko ng planning ng mga MPDC, CPDC, and PPDCs na meron talagang political intervention sa planning. Even though we have professionals, but we are still being a government employee, alam naman natin yan, that we have to follow some orders and minsan at stake yung trabaho natin if ever hindi tayo susunod. So, that's one thing of the findings na nakita ko sa mga papers na nasulat ko, and also back up by research also by other scholars in the urban planning field. So, actually, when I left here this year, yung kasagsagan ng flood control, so may paper, I proposed a paper sa MRP ko about flood management, not really flood control, because flood has something to do with waters in the urban place, and yung tubig po, dapat nire-respeto yan eh. Doon ko din nalaman sa Canada when I enrolled in one subject na sobrang passionate yung professor ko about how the water, fire, land interacts with each other, and doon ko nakuha din yung kailangan nating ma-appreciate itong environment natin, not just use it. Importanteng kailangan ma-manage natin, and hindi mo siya dapat kinokontrol eh. Like putting dikes along river banks which should be non-built areas yan eh. Pero ayun na nga, wala tayong choice minsan, pero ang punto dyan, may mga scientists tayo, may mga professionals tayo na alam yung kailangang intervention. The thing is, meron ding aspect ng ethics, no? Doon sa oath na sinumpaan namin as ENPs. Sometimes yun din yung kailangan isa puso, no? Kasi kahit na utusan ka ng something na hindi tama, meron kang paninindigan sa sarili mo na ikaw, nanumpa ka at professional ka, gagawin mo kung ano yung tama. Maayos. Kung ano yung dapat talaga mangyari. Yes po. Kasi attorney, no, yung pinag-aaralan nila, yung 'di ba political intervention sa mga plano. May ibang bansa na nag-realize nila na mali din na talagang, 'di ba? Sundin Yes, yung, sa Canada po itself, no, they really leave it to so they're the hands. trying to rebuild, 'di ba? Yes. Like for example, Jakarta yata is ganun eh. Inaalis na nila, umaalis na sila sa Jakarta dahil Narinig ko nga yun. Diba? Anong city nga sila planong lumipat? ito, alam ni yun siya. Parang may plano Sa sila dami lumipat nun. eh. Medyo parang interview siguro irreversible na eh. So, they need to, to Yes. leave or Kasi pag yun pa po, lumalala kasi yung mga sink areas, yung baga yung waste, yung not just the waste, yung soil degradation. So minsan hindi mo na kayang rehabilitate. Pero may science like in Canada nga, there are procedures that they are telling us how to mitigate. revive this or
the term is rewild Ano, wow. rather than rehabilitate. okay. Rewilding is because you are bringing back the Yung- original state. Ah, Hindi man siya yung ganun na, pero at least andun yung konsepto na you want to bring back the actual value of the environment from the time na dinevelop mo siya. Rewild. Rewild. Ngayon ko lang narinig yung Ako term din, na ako yan. din. And, medyo, Iba yung term na usually ginagamit eh. Hindi Oo. man- Pero yun, mapunta tayo sa buhay estudyante. yan. Kasi kanina, yung isa sa mga ibinalita natin, yung, di ba, yung problema ng mga international students. Mental health, kasi, no? Malayo ka sa iyong family, malayo ka sa iyong support network, you are out of your comfort zone. Naranasan mo ba yan na nasa Canada? Actually, that's very timely to ask po, Sir Iris. Kasi, you know what, the good thing about right now sa sitwasyon ko is I have my sister with me and the entire family of her and my brother. But I believe the reason why siguro yung values din before na nakikita ko sa mga foreign students coming back to the Philippines, and usually they finish their PhD, masters abroad, tapos kala mo kung sino na, Oh. diba? Pero mahirap kasi talaga. Ang hirap. No, hiwalay ka sa pamilya mo. Yung pamilya ko, nandun sila. So they are there to support me, and they are seeing my problems sa school because I am not treated special there. I am just a normal student. I'm not a PhD student. I am not a PhD holder in Canada. So I am a regular student. And dahil actually we are living in Hamilton along with my siblings, but my school is in Toronto. It's about 1 hour to 2 hours ride. So I need to wake up early at 5 a.m. to catch the train kasi may oras ang train doon. Pag na-late ka ng minuto doon, sasaraduhan ka, hindi mo na mapipigilan. And then, iba na namang oras yung train. Malilate ka na sa klase mo. But, kaya din ako ganon is mahal ang rent sa Toronto. Alam ng madami yan. And yung cost of living sa Toronto, iba talaga. So, mahal ang pagkain, peso ang kinikita mo dito sa pagtuturo. Pagdating doon, convert mo, i-divide mo sa 4. So, ang ano is, pamasahe, pagkain, yung tirahan, ayun na nga, nakikishare na lang ako sa mga kapatid ko, except the tuition fee. Luckily, I was able to get a funding from the university that I was surprised because they just told me, it's because of your credentials. Hindi ko na parang, na ano lang ako, nagulat ako, but I am blessed with such amount na nabawas dun sa total tuition fee ko, aabot ng over 1 million yung tuition fee pa lang, and then yung cost of living doon, sobrang hirap. I was also, nagtuturo din ako doon actually. Ayun naman Teaching pala. assistant, pero napakaliit na oras. And tama lang yon para i-full time mo yung sarili mo sa pag-aaral. Kasi pag nag-work ka doon, like if you work in Starbucks or in Tim Hortons, physical, and you have this set of 4 subjects in one semester that ang hirap, papatayin mo talaga sarili mo eh. By the way, attorney makat lang kita. Oo. Dati siyang barista na Starbucks. Ayun. Wow. So, pwede talaga mag-work doon. Naging barista siya Oo. ng Starbucks. Actually, hindi ako fan ng Starbucks, pero mahilig ako sa kape. Yeah. Maging barista ka. Kaya is- natuwa naman ako dyan sa in na yun. itself, yan yung buhay ka. Oo. Pero ano lang din, napag-usapan na rin lang natin yung support group mo, yung family mo. Tanong ko lang, dyan ba sa university mo, may mga Pinoy groups ba dyan? May mga Pinoy support groups ba dyan? Kasi ang understanding ng marami, ang Canada is second na pinakamarami tayong permanent migrants eh. So may mga Pinoy groups ba dyan? Filipinos there, but in the different program. And same din na sitwasyon ko. Most of the Filipinos I meet, especially in one subject I took for actually I have 5 subjects. Yung isang subject Akala ko is- 4 lang, no? Hindi the mo. other subject is teaching in higher education institution. So that's like a TCP program in the Philippines. So I am now enrolled in my second level 2 certification in Canada. Ang mga na-meet ko doon, mga Pilipino din, pero sa ibang program. Pero ayun na nga, they came from US and they applied in Canada. So they already have a master's degree
US and transferred to Canada due to some political tensions there. Pero yung ang university naman ng TMU is very supportive mental health wise kasi talagang pinopromote, especially my school, the School of Urban Regional Planning at TMU is very sensitive to the issues of mental health. So they are always taking care and asking. It's amazing that the word amazing, nasanay na ako sa kanila na tatanungin ka, how are you? You must answer, how are you too? Yung gano'n. So, maganda pala yung practice. Kasi parang nakakagaan ng, like, hindi kayo mag-close pero, tanungin ka ng how are you ng professor mo. Tapos yung professor mo, tatanungin mo din. Like, bigla na lang yayakap sa yung professor mo. That's our program program head. Niyakap na lang ako bigla kasi siya pala, down na din siya. So, ayun, nakakatuwa lang kasi they will guide you to the guidance counseling services which is free, of course. And naka-attend din ako one session kasi nga may namatay akong batchmate. Nagpakamatay siya because of tension and she's from Thailand. Pero ayun, ang hirap. Nahirap talaga. Hindi mo alam ang mental health kung kailan yung depression. Kasi parang it adds up no? Oo nga Naiipon lang, hindi mo lang alam Parang yung kunikwento ni Yods is yung practical application nung lagi nating naririnig na be kind. Yes. Diba? Hindi mo alam pinagdadaanan ng mga tao. Pag magsalita ako, parang I'm very kind. Hindi naman. Oo. Siyempre may rin yan, may mga levels din yan. At siyempre may mga trabaho din tayo. Hindi naman dapat ma-equate lang yung kindness mo doon. Pero going back, napaka-timely nung pag-guest ni Sir sa atin kasi yun nga yung mga tinatalakay natin mga intervention na measures sa CFO din. Kanina lang nasa guesting ako sa PTV4 at napag-usapan nga din dito yung pati yung gusto na rin ng CFO kasi na i-adapt din yung mga measures para doon sa mga anak ng mga natin, ng mga overseas Filipinos natin. Kasi syempre yung buhay doon may halo pang peer pressure, may bullying, hindi mawawala So, yes, kaya ang ganda nung pasok lang din ng interview natin with Sir Yodge. Pero yun nga lang, kagaya ng laging nangyayari sa atin, medyo kinukulang na naman tayo sa oras. Pero i-shoot ko lang to, insert lang. Yes, go yung lang. Nabanggit mo, di ba, yung guidance counseling. Ang problema kasi sa atin dito sa Pilipinas, through the years, yung guidance counseling, yung pag tinawag ka sa guidance office, negative dahil ikaw ay paparusahan. Kaya nga. So, dapat siguro magkaroon din tayo ng mindset shift dyan. Na hindi purgatorio ang guidance office. Hala, ipapa-guidance kita. Di ba? Ganyan So, dapat may ganun, may mind shift din tayo tungkol dyan. Ako, nung college ako, lagi ako nakatambay sa guidance sa UST. Ako doon ako nag-attendance. Kasi ang gaganda ng mga tumatambay doon, tapos doon na rin ako. Hindi, joke lang. Pero ako din, friend ko din yung guidance. Napakabait nila Ma'am Shake tsaka ni Ma'am Sheila, hindi ko makakalimutan yung laking tulong din nung college ako. So, Yodge, since yun nga, yung oras natin ay very limited, hopefully nga sana ma-invite ka pa namin ulit. Pero siguro, pagbalik mo na. So, meron ka bang mensahe sa ating mga viewers, listeners na nandun na nag-aaral na abroad or gustong mag-aaral abroad? Anong pwede mong ma-share sa kanila? Actually po, tiyaga lang. Kasi hindi madali na mag-apply maghanap lang ng university, mag-apply, mag-comply ng requirements. Yun, isa pa rin yun na naging hurdle ko during that time because isa sa mga hinahanap is the recommendation letter. Ang hirap kaya maghanap ng magre-recommend sa'yo. And kaya kailangang magpalakas sa mga professors. Yung mga professors nyo sa masters nyo, sa undergrad nyo, they are good sources of recommendation letters. They are very fond of this one because somebody must vouch for how will you do well in the school. And prayers. Kasi ako kasi naniniwala pa rin ako talaga. Everything happens to you. God has plan. The ultimate planner is the one who
week. Galing sa isang environmental planner. Oo. May mas ultimate planner pa. Oo, correct. Yes. So, yun na, attorney. I think dito na magtatapos ang isa na namang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Oo. Papasalamat tayo syempre kay Sir George at pinaunlakan tayo na pumunta Inistorbo dito. natin ang kanyang pagbabakasyon dahil babalik ka rin agad eh. Yes, I'll be coming back on December 28 kasi first week of January may classes na. Oo. Maraming salamat Maraming po, sir. salamat, George. Thank you din po sa And opportunity. good to see you Sir again Attorney. after a long time. Yes, so many. Thanks. At Attorney Carlo, nagdaan na naman ng isang araw ng pagsasahimpapawid para sa ating mga overseas Filipinos. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan, kababayan, basta't balita at serbisyo publiko, CFO, kasama mo saan man sa mundo. hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.